Ito na nga yung pangalawang araw ni Eliza sa pagpasok niya dito sa bago niyang school. At talagang nakakataba ng puso dahil dito sa school na to tanggap na tanggap si Eliza. At meron nga kaming natanggap dito sa bahay na sabi ni Mama pinapabigay daw to para kay Eliza. Hello sa inyo mga ka-G! Habang naghahanap nga ako ng pwedeng makain ni Eliza dito sa tindahan ni Mama, si Lola tinatawag ako. Gusto niya daw tumayo kaso hindi na daw kaya ng katawan niya. Ang sabi ko kay Lola, dahil papasok si Eliza, hindi ko siya maaasikaso ngayon. Pero Lola, promise ko sa'yo pag uwi namin ni Eliza, ipapasyal kita mamayang hapon. Kaya naman magpahinga ka muna dyan Lola. Matapos kong kausapin si Lola, kumuha na ako dyan ng gatas, Milo at Coco Crunch. Eliza, wait lang ha, igagawa lang muna kita ng makakain mo. At dahil paborito ni Eliza yung chocolate flavor, pinaghalo ko na yung Milo at gatas. Nilagyan ko ng yellow para malamig, tapos nilagyan ko ng Coco Crunch. Pag ito yung binigay ko kay Eliza, siguradong mauubos to. Diyos ko, si Eliza ginawa niyang halo-halo. Habang kumakain si Eliza dyan, nainom na lang muna ako dito ng tubig. At habang kumakain dyan si Eliza, biglang sumagi sa isip ko na yung mga katulad talaga ni Eliza, deserve nila ng oras at atensyon. Dahil hindi talaga nila kayang kumilos mag-isa. Kailangan talaga silang i-guide sa araw-araw nilang gagawin. Eh ako, buti na lang talaga napapractice ko sa sarili ko na dapat maging mahaba yung pasensya ko. O diba, sabi ko sa inyo mga ka-G, pagka ito yung ginawa kong pagkain para kay Eliza, siguradong mauubos yan. Si Eliza, sobrang sensitive din kasi ng dila niya. Yung tipong pag naramdaman ng dila ni Eliza na mainit yung kinakain niya, tatama rin siyang kainin to. O minsan naman talagang hindi niya kakainin o iinumin yung isang pagkain. Kaya ako, hanggat maaari, medyo malamig yung gusto kong ipinapainom sa kanya. At sabi ko kay Eliza, wait mo lang ako dyan dahil magpapalit lang ako ng damit. At si Mama, bigla akong tinawag. Sabi niya, meron daw nagpapadala nito para kay Eliza. Natuwa talaga ako dito dahil siguradong magagamit to ni Eliza. Halos mga vitamins nga talaga yung mga nandito dahil siguro tag-ulan. Naisipan nilang bigyan si Eliza ng vitamins. Sa nagbigay po nito, maraming salamat po. Aba, si Eliza hindi man halatang masaya oh. Si Eliza na nga mismo yung nagbalik dito sa paper bag at sabi ko sa kanya, dadalhin ko muna yan sa kwarto. Nung all set na kami, ready to go na rin kami pumunta sa school ni Eliza. Nagbiyahe nga lang kami dyan ng 8 minutes. At nung makadating na kami dito sa school ni Eliza, kumaripas na rin agad ng takbo itong si Eliza. Sa tingin ko, isa rin siguro sa reason kung bakit excited lagi pumasok ng school si Eliza dahil dito sa mga nag-a-appear sa kanya. Bilang isang tao, pag naramdaman mo na nire-respeto ka at talagang niwe-welcome ka nila, talagang gaganahan kang pumunta dun sa lugar na yon. Kunwari, nakaramdam ka ng isang takot sa isang lugar, di ba hindi ka nababalik doon? Nung nandito na nga kami sa tapat ng classroom ni Eliza, papasok na nga dapat siya ng classroom niya, kaso meron mga bumababang estudyante. Lahat nga ng bumababa dito ay pinag-a-appearan si Eliza at talagang kilala nila si Eliza. Matapos nga lang makipag-appear ni Eliza, sabi ko sa kanya, buksan niya na itong pinto ng classroom nila. Bago nga pumasok si Eliza dyan, nag-usap na kami na hindi na ako papasok ng classroom niya. Ang sabi ko kay Eliza, hihintayin ko na lang siya. At tiwala naman ako kay Eliza na magiging very good siya sa loob ng classroom. Habang nakaupo nga ako, may mga naririnig akong tumatawag sa akin. Pagkalingon ko, nakita ko tong mga napaka-cute na estudyante. Uy, shoutout sa inyo! At matapos ng 2 oras na paghihintay, bumalik na ako agad sa classroom ni Eliza. Dinatnan ko nga si teacher dito na tinuturuan niyang magsulat si Eliza. Gaya nung pinapagawa ko kay Eliza nung hindi pa siya nag-i-school. Patterns din yung pinagagawa ni teacher para kay Eliza. Medyo naninibago si Eliza dahil mga letters na agad yung sinusulat niya dito. Nung kami kasi ni Eliza last time, letter E pa lang yung nasusulat niya at more on lines lang kami. Pero sa mga estudyante na nanonood sa amin, pagka hindi marunong yung kaklase ninyo, turuan nyo sila. Mga ka-G, tandaan ninyo na ang pag-aaral ay hindi naman paligsahan. Mas piliin pa rin natin na maging mabuti sa mga kaklasmate natin at sa kapwa natin. Tandaan nyo yan mga students na nanonood sa amin, pagka hindi pa marunong yung kaklasmate ninyo, turuan nyo sila. At nung pauwi na nga kami ni Eliza, nagpabili siya sa akin ng ice cream. Sa bagay nga naman, talagang napakainit ng panahon. Sabi ko dyan kay Eliza, bilisan niyang kainin ng ice cream dahil uuwi na tayo ng bahay. Para makatipid kasi kami ni Eliza, ang ginagawa namin, sa bahay na kami kakain ng lunch. O paano ba yun mga ka-G? Hanggang dito na lang muna. Kita-kita na lang po tayo bukas. Bye-bye sa inyo mga ka-G!